Nako po, Sara Lustay Duterte, desperado na, tatakasan ang impeachment, biglang hinarang. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, kakaiba ko ito. Kapapasok pa lang na napakainit na balita nang dahil ho sa matitibay na ebidensya laban kay Sara Duterte dito sa kinakaharap niyang impeachment. Aba, ay mantakin niyo ho, biglang hinarang dahil gustong takasan ni Sara Duterte itong impeachment laban sa kanya. I-like muna natin ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Please subscribe my YouTube channel. Nako, ito na nga ba ang ginaganong ko? Nasaan yung sinasabi nyo na wala siyang pakialam sa impeachment? Kung magugulitan nyo, mga mahal kong taga-subaybay, noong nakaraang linggo ay nagpa-interview itong si Sara Lustay, na ang sabi nga niya ay wala daw siyang pakialam sa impeachment. Tapos ngayon ho, gustong tumakas, buti lang at hinarang dahil ho, alam niya tuloy ang impeachment ng dahil ho sa matitibay na ebidensya. Kapit mga kaibigan, ito ho, ibabahagi ko po sa inyo. Importanteng mahalaga na malaman nyo po ito, mapakinggan, dahil ito po ang latest update tungkol kay Sara Lustay. Tatakas, but biglang hinarang. Kaibigan, ito ho, ibabahagi ko po sa inyo. Shout out po sa lahat. Matindi po ito. Ang Vice President nag-impeach sa Supreme Court talaga kumakapit. Confirm, wala talaga siyang balak harapin itong kaso na kinaharap na ngayon dito sa impeachment sa House of Representatives. Alam natin na talagang desperado na sila, natatakot na lumabas ang ebidensya, natatakot na lumabas ang pangalan. Kasi alam ni Sara, paglabas sa ebidensya, wala na siyang takas. Maliwanag po mga kaibigan, ayon po dito sa One News PH, na natatakot si Sara Lustay na lumabas lahat ang matitibay na ebidensya. Natatakot siya dahil matibay ang ebidensya sa kanya. Kaya ang ginawa niya ho, ay tumakbo sa Supreme Court upang magpaawa, humingi ng tulong, magpasaklolo, dahil alam niya ho na wala na po siyang takas. Subalit mga kaibigan, sa puntong ito, ibabahagi ko po sa inyo kung paano tatakasan ni Sara Lustay ang impeachment, subalit bigla siyang hinarang. Patapusin po muna natin ito mga kaibigan. Ito. Yung baluan. Sandali lang ha. Sandali lang mga kaibigan. Ito. Well, sana wala ito epekto doon sa proseso natin dito sa House of Representatives. Ito, isang constitutional mandate na dapat natin gawin at dapat natin ginagawa. Habang ginagawa natin, iba pang mahalagang trabaho na tugunan ang problema ng ating mga kababayan. So have you read the petition filed by the Sara and how confident are you that the SC will jump this petition? Well, sa totoo lang, yung manirace si Sara Duterte doon sa kanyang petition sa Supreme Court ay overt na ng mga ginagawa natin dito sa House of Representatives in terms of complying with the Constitution, the House Rules on Impeachment, and even the ruling of the Supreme Court. So walang dahilan para maantala itong sinasabi natin matagal ng long overdue na paglilitis sa kanya. Dahil may utang na katotohanan ang VP sa taong bayan at ito yung panahon para siya imarap ito. Sa totoo, sir, hindi ko kayo nakakaba kasi yung isa sa mga ginamit ng argument sa din is yung validation dun sa one-year mark, which is the reference sa Supreme Court having unconstitutional yung first impeachment. So, wala po mga fears about that argument this time? Well, sa akin, very confident tayo na maingat ang proseso dito sa Committee on Justice, and we are confident with how we are proceeding sa pagsunod doon sa letters of the law, particularly yung processes within the COJ. Sa totoo lang, yung pagsunod nga natin na ito, sabi, di ba, parang nagpapabagal sa proseso, pero naniniwala tayo sa rule of law in due process. Ayun po mga kaibigan, pinapaliwanag po dito tungkol dito sa ruling ng impeachment, mga mahal kong taga-subaybay, at idiretso po natin ito.
Wala siyang karapatan na mag-aspire for a higher position, kung dito pa lamang bilang Vice Presidente, hindi na niya kayang gawin ang kailangan institusyon natin. Sir, pinaka-practice sa House sa dalawang posisyon. Do you think that's the position na grounded on existing laws and na nangyayari? Well, this petition reeks of desperation. At alam natin kapag desperado, talagang gagawin ang lahat para ma-delay yung process. And we hope that the Supreme Court will see that we are fully compliant with not just the Constitution, but even with their own rules. Ayan po mga kaibigan, maliwanag ko, isa sa mga nag-endorso ng impeachment at bigyan po natin ng highlight po dito na ngayong kalalabas lang ho na balita, padaanan ko lang na kaunti, ay mayroon pong sagot ang Supreme Court tungkol doon sa petisyon na naunang petisyon na abogado na kaibigan ng mga abogado ni Sara Sayad, at saka po natin talakayin yon mga kaibigan yung mga sagot na yon. At dito po tayo at bigyan po natin ng highlight at maliwanag po dito sa ginawang hakbang ni Sara Sayad Lustay na tumakbo sa Supreme Court ay gustong takasan ang impeachment, at ang nasabi nga po dito, wala na po siyang takas dahil hinarang na siya ng matitibay na ebidensya. Disclaimer lang po mga mahal kong taga-subaybay, marami pong meaning ng hinarang. Siya po ay tatakas, ibig sabihin po ng kanyang pag-file ng petisyon diyan po sa Supreme Court. Ang gusto niya pong taktika doon, strategy, ay tatakasan niya ang impeachment para hindi matuloy kung ipapabor po sa kanya. At yan nga po ay hindi mangyayari dahil sa matitibay po ng ebidensya ay hinarang po o harangin para nang sa ganon tuloy ang pagliliti sa kanya para hanggang sa umakyat sa Senado at doon siya litisin itong impeachment. Hindi po siya hinarang ng anumang pulis, mga kaibigan. Buti po yung nililiwanag natin, hinarang po ang kanyang petisyon ng matitibay na ebidensya upang sa ganon ibasura ng Supreme Court ang kanyang mga petisyon na ayaw naman dito ho sa binahay ko sa inyo, hindi yan makakapikto dito ho sa impeachment dahil tama ho ang ruling ng procedure, ang ruling ng impeachment na ginaganap po mga kaibigan. Kabang-abang mga mahal kong taga-subaybay, any reaction sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Marami pong kabang-abang. Muli po, isang like, isang share sa video na ito. Bye-bye. Palakpak.